Ngayon ho, mga bossing, o alisin natin 'yan, 'no? Speaking of mainit ang ulo, asan ba 'yun? Eh, si Rodante Marcoleta lahat na yata inaaway. Mga boss, lahat na yata inaaway ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, pati si Senator Ping Lacson. Ano sabi sa kanya ni Ping Lacson? May naghahanap ba ng away, inaaway mo kami, eh di aawayin din kita. Ganon kasimple yun. Baka hindi tumagal si Marcoleta. Kasi mga kababayan, doon sa kanyang doon sa kanilang, ano ba yun, Net 25, na halos puro politika na din po ang pinag-uusapan, na halos po, kumbaga, sabi ng, di ba dati ang sabi ng INC, ayaw nila sa politika, iwas sila sa politika. May segment sila doon, puro pagbanat na sa mga politikong hindi nila kaalyado eh. At yun nga po, yung nagiging takbuhan ng pag-iyak ni Rodante Marcoleta, mga bossing. Marcoleta, hinahamon kita. Sabihin mo dyan sa Net 25, no? Mark Ramos, nakatuon pa din ako doon sa ipinangako kong 2,000 pababa. Libre na ang kuryente. Malamang hindi ho yan magawa. Ano? Malamang wala. Gusto niya nang kalimutan yun. Bangungot sa kanila yun, mga bossing eh. Isa yon sa dahilan kung bakit nanalo si Marcoleta. Pero nung naglatag na po, nung panalo na, naglatag na ho, mga boss chief sir, nung kanilang mga uunahin, no? Eh wala na po doon. Nandoon yung kuryente, pero gusto na lang pong tanggalin yung value added tax. Hindi na po libre. Wala na pong binabanggit na libre, mga kababayan. Yung anak, nangunguna sa fake news doon sa Congress. Kesyo daw ho, meron daw bayad. Yung mga vloggers, babayaran daw kaming mga vloggers o yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos ng ating Pangulo ay binabayaran daw po. At meron din daw pong mga reactor para maging maganda ang imahe ng ating Pangulo. Anak ng tokwa, kailangan pa bang bayaran yung mga magagandang proyekto ng Pangulo? Ito pong mga paghahagilap doon sa mga walang ya na gumahasa daw po, sabi ni Boy Dila, gumahasa sa pondo ng bayan. Yan po ang hinahabol ng ating Pangulo. Auto-like na lang po yun. Auto-heart na lang po yun. Dahil yun ang gusto ng mamamayang Pilipino. Papanagutin yung mga taong may pagkakasala diyan sa mga ghost project na yan. Wala nang pilitan. I-like mo yan, 7,000. Wala nang ganun. Pag nabasa ng mamamayang Pilipino, dahil nga po ang ating bayan ay lubog, yun yung gusto nilang makita. Aksyon ng Pangulo. Di ba? Sabi naman ni ano pangalan? Meral Coleta. Sorry. Sabi naman si Boywig Jr. Meron ba po kayong binabayaran? Ganun. Totoo po ba? Meron na po kayong binabayaran? No? 200 na reactor. Sabi po nung kakilala ko, diyan po sa PCO. Meron daw po kayong binabayaran. 200 na reactor. Tapos 79 na vloggers. Hanapan ng ebidensya, walang maipakita. Anak ng tokwa. Mabuti pa, asikasuhin nyo yung sinasabi nyo na 2,000 pababa, libre na ang kuryente. Para hindi kayo matawag na Meral Coleta. Natuwa naman si Jacobs doon sa sinabi ko, Meral Coleta. Di ba? Ginamit nyo yan nung kampanya. Kapag hindi nyo yan isinulong, parang binudol nyo ang taong bayan. Di ba? 2,000 pababa, libre ang kuryente. Nung nanalo na, wala na. Ayaw ng pag-usapan, ayaw ng i-discuss. Ang sasabihin, kakaupo ko lang. Eto, lahat na inaaway ngayon. Kasi kitang-kita ko, diyan kay Rodante Marcoleta. Kaya po yan nandiyan para ipagtanggol lang yung mga kapwa niya, mga senador. Yung
Blue Ribbon Committee nila na yan. Nako, para ipagtanggol, para iiwas lang doon sa mga kapwa nila. Senador, di ba tinabi? Oh, nandiyan ka pala. Hayaan mo na ang Marcoleta na yan. Mainit ang ulo kasi umakyat na ang energy ng pera. Sinagot siya ni Ping Lacson. Walang nanghihimasok dito. No? Kasi ang sabi, ang gusto ni Senator Ping Lacson ay magkaroon ng independent body na iimbestiga doon sa mga iniimbestigahan ni Marcoleta. Umiiyak ho doon sa programa nila, doon sa Net25. Parang bata. Kapag kaharapan sila, wala, hindi magsasalita. Pero kapag uwi na, inaway po ako noon. Binabastos po nila ako. Ganon. Pero kapag harapan, wala na. Walang nanghihimasok dito. Gusto namin lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Gusto ko kasi mga bossing ni Senator Ping Lacson, lahat maimbestigahan. Walang walang maiiwas. Yung mga insertion diyan sa Senado, lahat yan maimbestigahan din. Ang manifestasyon ko, baka pwedeng paghiwalayin ang petsa ng budget hearing at Blue Ribbon hearing kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman minemenos ang Blue Ribbon Committee hearing. Ni-recognize ko ang kanyang mandato. Lacson, binweltahan si Marcoleta. Kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Di ba? Kasi madami nagsasabi, si Marcoleta daw, susugod doon sa laban, kulang-kulang yung kulang-kulang yung bala. Di ba? Sa kanyang programa, tinanong ni Marcoleta ang pangangailangan ng rescheduling. Bakit sa programa, bakit hindi na lang doon sa bakit hindi na lang doon mismo harapan? Talagang ayaw nila na makapagsimula ako ng pagdinig. No? Paliwanag ni Lacson, hindi lang si Marcoleta ang kanyang pinakiusapan dahil parehong mahalaga ang dalawang panig para hindi mag-mix up. Para matalakay ng maayos. Ako mga bossing, kapag kayong may importanteng vlog, ang ginagawa ko po, gumagawa ako. Hindi ko isinasama o hindi ko hinahalo dito sa ating live stream. Gumagawa ako mga kababayan ng separate para mas maipaliwanag ko ng maayos. Para mas matalakay ko ng maayos. Tingin ko, ganon yung gusto ni Senator Ping Lacson. Di ba? Paliwanag ni Lacson, hindi lang si Marcoleta ang kanyang pinakikiusapan, no? Dahil parehong mahalaga ang dalawang pandinig. Hindi lang siya ang pinakikiusapan ko, ang manifestasyon ko